Good afternoon, my dear friends. We are now in Mexico, and this is the shrine of Our Lady of Guadalupe. Almost 500 years ago, the Blessed Mother appeared to Juan Diego. This is one of the old churches, but a lot of renovations had been made because of the soil condition that Mexico is sinking. That's why in 1974, this famous shrine where the image of the Blessed Mother is installed, this church or cathedral was built. So itinayo po ito at ito ang pinupuntahan ng mga devotees, including me. So marami pong simbahan ang makikita dito, almost 4, dahil medyo meron akong problema sa aking walking, may difficulty of breathing. Hindi ko napuntahan yung isa, but I really prayed, and at this moment I feel good, I feel better. I hope that God continue to hear my prayer. So this is the church of Parroquia Santa Maria de Guadalupe, Capuchinas, and the church is there. So it's 11:10, and we will have a mass at 12:50 at St. Joseph Chapel inside that shrine of the Lady of Guadalupe. So every December 12, a lot of people are going here, doing their devotion and honoring the Blessed Mother every 12th of December, to which the miracle happened. So malaking bagay kasi noong mga panahon na yon, isang balo, si Juan Diego ang pinagpakitaan ng mahal na Inang Maria, at hiniling niya na magtayo ng isang simbahan ang obispo ng Mexico, si Bishop Sumaraga. Pero syempre hindi agad maniniwala ang obispo. December noon, malamig, at hiningi niya ang sign. At ang Blessed Mother naman ay nagsabi na ibibigay niya ang hinihiling ng obispo. Pero nang time na yon, sinubukan ng faith ni Juan Diego at nagkasakit ang kanyang nag-iisang kamag-anak, na by that time ay talagang gusto niyang unahin. Pero katatakas niya, nagkita pa rin sila ng landas ni Mama Mary sa mga area na ito ng mga panahong yon, na almost 500 years ago. Sabi niya ng mahal na ina, "Am I not your mother? I will take care of you." Almost ganun yung mga salita. At ang sabi niya, "From this time, your uncle is healed." Kung image ng Mama Mary sa loob. And I am so near to her. Nung time na yon, gumaling. At sabi ng Mama Mary, umakyat ka sa chapel. Nandito ang isa sa nandito sa site na ito ang pinuntahan ni Juan Diego. By that time, dahil malamig, walang rosas, natagpuan ni Juan Diego ang napakababangong mga rosas na it so happen ay paborito ng obispo na yon sa kanyang hometown. Ibinalot niya sa kanyang tilma, at bumili din tayo ng tilma. Hawak ko po ngayon, at iikot ko po ito sa mga Mangyan community para ipakilala si Lady of Guadalupe sa mga katutubo. At may request din si Dr. Salcedo at si Kuya Max Marquez, kaya binilhan ko po sila dito. Tapos nung time na yon, hinaharang si Juan Diego ng mga assistant ng obispo, at nung nakalapit siya sa obispo, inilantad niya yung tilma na kahit siya hindi niya alam kung ano ang naroroon. Akala niya rosas lang. Doon tumambad ang imahe ng mahal na Inang Maria. Napaluhod at humingi ng tawad ang bishop.
At dali-dali ay pinag-utos niya ang pagtayo ng simbahan. 500 years ago, yung tela nagagawa sa cactus. 20 years lang ang buhay. Madudupok, masisira, mabubura. Pero until now, yung pupuntahan natin at ipapakita natin mamaya sa inyo after this narration ay still existing. At marami na pong sumuri ng mga scientist kung fraud o hindi, pero wala silang makitang pintas. At by that time, walang ganong ikangay mga materyales na pwedeng gamitin sa pagpinta, na pati yung mga nasa pilma ng mahal na ina, sa mantle ng mahal na ina, kung ano ang formation ng mga stars ng December 12, yun yung mga bituin sa kanyang kasuotan. Isang buntis na Mama Mary ang makikita doon, kasi by that time may paniniwala ang mga Aztecs, ang mga old Mexicans, na nagsasacrifice sila ng tao, ng mga bata, kasi natatakot silang mawala ang araw. So sinacrifice ang mga bata, at yun ang dahilan bakit nagpakita din ang Mama Mary, para matigil na yon. And from there on, 9 million ang nagpa-convert sa Catholicism. At pagkatapos, marami pang sumunod na araw, ang mata ni Mama Mary ay ginamitan ng lente, at nakita doon ang mga figures, kasama na si Juan Diego, ang kanyang obispo, kung sino yung mga kausap ng time na yon, ay halos nandoon. Parang picture na wala pa namang picture by that time, na makikita mong nandoon yung image niya. At pagkatapos, ang image na yan ayon sa mga scientists, 37 degrees or temperatura ng isang buhay na tao ang ikangay nasusukat na temperatura. And ang heartbeat ay heartbeat ng isang bata. Nandoon yung fetal heartbeat. Kaya marami pong milagro ang nangyari sa lugar na ito. And I am praying and I am joining the intention, especially the cancer survivors na sinasabi ni Bukal Sonia, mga silent prayer ng ating mga kababayan. I bring it with me here, at kahit na hindi tayo nakapag-usap, I bring your intention. Thank you so much for watching, and that's the miracle of the Lady of Guadalupe. Our Lady of Guadalupe, pray for us. A todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellas hermanas. Santo eres en verdad, y con razón te alabamos.